Himugna sa City Government of Davao ang Air Service Development Committee kiniubos sa gipakanaog nga Executive Order number 28 series of 2024. Nakalati dinhi nga maong komitiba manguna sa pagbugna ingon man pag-implementar sa Davao City Air Connectivity Development Program. Tumong mao ang pagdaniong mapabilin ang mga serbisyo ug carrier aron makabot ang panginahanglan sa Davao kalabot air services padulong og paggawa sa Davao City International Airport. Ang mayor sa dakbayan sa Davao mao'y mamahimong chairperson sa maong komitiba, samtang ang regional director sa Department of Tourism 11, mao'y molingkod isip co-chair. Human sa pipila ka mga adlaw nga adunay tensyon sa Buhangin Diversion Road tungod kay libuan ka mga pulis ang misulod sa Kingdom of Jesus Christ aron nga mag-serve kini og warrant of arrest. Pero dili di basta-basta nitabo tungod kay pipila ka adlaw nagkagubot sa maong dapit. O daghang napiktuhan, hilabi na ang mga biyahedor diha sa Davao International Airport. Daghang pinagpaabot sa statement sa ato ang mayor sa Dakbayan sa Davao o kung sa iyang mahimong reaksyon sa nga nahitabo sa Kingdom of Jesus Christ. Yor, daghan gyud nagpaabot ani yor kung unsa ba ang although nagpagawas ka naman og statement. Basta aduna ka kay ipadugang pa o ipaabot. Kung mapasabot gyud sa Davao video og gawas sa Davao, unsa ang posible aning reaksyon sa Davao, City Government of Davao sa hitabo sa tensyon sa Kingdom of Jesus Christ? Unas tanan, sobra ra kadaghan ang pulis na kuan. Inana naman to sa ko statement na ang katong excessive force. Daron no, ridiculous kay ilahang effort. Hindi na ko masabtan nganong ingana kadaghan ang PNP personnel, ang mga pulis na ilang gipadala niabot og 2,000 yata. Niabot og 2,000. Daka Nagarelyebo pa jud sila di. So more or less nasa 3,000 walay apil ang relibo nila. Oh, kana nganong ingana kadaghan nibutang na to napulo ka hektarya. Sige, okay. Napulo ka hektarya kuno ang compound niya. Naabta naman po sila og pila man. Sobra. 6 days. Unom ka adlaw na karon. Ya wala man. Ya, di man gud dapat mo gud sila manubag ani. Ako mga pangutana rin na anak ko ba. Mga pangutana ra gid ang nasa kong una kay bisag ako wa ko kasabot ngano ingon ana ang ilahang treatment aning kaso ni Kibuloy. Daghang magkaso, daghang kaso sa Pilipinas, daghang mga kuan. Pero ngano iana ilang treatment kinahanglan nimo ing ana kadagan libo-libo nga mga pulis para ani. And yet wala sila nakuha, wa gid sila kibaw nga naa didto. So, to be fair sa mga pulis siguro nagtan-aw nila nga basig manukol gyud ning kuan. Kani mga taga KOJC, diba? Mo resist sila natural man na. Natural man na bisag asa makamoto bisag kisay dakpon. Pero dili man ni mga armado na mga tao. Di man sila mga armado ng mga tao god. Siguro gistorya nila tarong kuan mo gito ila forced entry mo gito ila man god. So ang ako makita lang ani gituyo gid nila pod na ipakita nila nga walay mahimo ang mga taga KOJC kung ipugos nila ilang kaugalingon dito sa sulod sa property ni Kibuloy. So sila atong pangutan-on karon. Unsay buot pasabot ana inyong unsa inyong ginabuhat diha karon kay wa man ninyo nakit-an. Unom na kaadlaw ay na nakay 3,000 ka tawo, 2,000. Oh. Unsay inyong ginabuhat diha karon? Nagaunsa mo diha? Tulog mo unsa mo gusto na mo balhin na diha? Di mo nilang turganan na lang mayor. No? Pero kung tanawon ba nimo kung unsay naasulod dito sa compound, it's a school, simbahan sa ilaha, ug mga balay pud siya sa mga tao. So mag-wonder jud ka na.
Sa mga bata. Oo. So dili lang sila ang apektado, tanan na naadira sa dili lang members, tanan jud maapektuhan sa ilang ginabuhat. Tapos 6 day na murag sobra na bitaw, no?